Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ang iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong piyesta ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 3-4 na kawal. Ang pagkatapos ng nakabilanggo si Pedro, samantalang siya ay taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at ang liwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinakip siya sa tagiliran ni Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bukas na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon sa Salmo, ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yoong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinapatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapagpanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, tayo nagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Dalawang apostol ni Kristo na sumunod sa Kanya. Dalawang apostol ni Kristo na nagbuhis ng buhay para sa ating pananampalataya. Dalawang apostol ni Jesus
na ipinahayag ang mabuting balita para ipagpatuloy ang sinimulan ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa ating mabuting balita, sinabi, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang simbahan. Mga kapatid, ang mga katagang ito, ang naging pundasyon kung saan tayo nakakapit, kung sino ang nagtatag sa atin. Makikita natin ito sa tinatawag nating apostolic succession. Si Pedro bilang unang Santo Papa at tuloy-tuloy ito hanggang ngayon na ang nakaupo ay si Papa Francisco. Tingnan natin, saan ba nagsimula ang ating inang simbahan? Sino ang nagtatag? Si Jesus. Sa pamamagitan ni San Pedro na naging unang Santo Papa ng ating inang simbahan. Mga kapatid, ipinapakita sa atin kung saan tayo nagsimula, kung sino ang nagtatag sa ating inang simbahan. Kaya pwede nating ipagmalaki na si Jesus mismo ang siyang nagtatag ng ating inang simbahan. Sapagkat siya mismo, nanggaling mismo kay Jesus, ang mga tagang ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang simbahan. Mga kapatid, sina San Pedro at San Pablo, ipinagpatuloy ang sinimulan ni Jesus sapagkat ang nais nila ay ipahayag sa atin ang kung anuman ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang gusto nila, ipaabot din sa atin ang kung anuman ang kanilang narinig, ang kung anuman ang kanilang isinabuhay. Sa ganon tayo din, bilang mananampalataya, maisabuhay din natin ang kung anuman ang isasabuhay o isinabuhay nila. Dalawang mahalagang bagay po ang iiwan ko sa inyo ngayong araw na ito kung paano sila mismo bilang mga apostol ay sumunod kay Jesus. At bilang mga apostol, paano ba nila ipinagpatuloy ang sinimulan ni Jesus? Una, ipinaglaban nila ang pananampalataya. Mga kapatid, kita ho natin sa buhay ng mga apostol, sa buhay ng mga disipulo ni Kristo, ano ba ang inalay ng mga ito? Pinaglaban nila ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbuwis ng kanilang sariling buhay. Ipinaglaban nila ang kanilang paninindigan na si Jesus mismo ang kanilang isinusundan. Na si Jesus mismo ang buhay niya ang kanilang itinuturo. Kahit man gaano ang pang-uusig sa kanila, kahit man gaano ang banta sa kanila, hindi huminto ang mga apostol na ito. Naglaban ang pananampalataya. At magpahanggang ngayon, yun din ang itinuturo sa atin ng inang simbahan. Yun din ang pinaglalaban natin na tayo ay nakatuon sa isang pundasyon na ang nagsimula ay si Jesus. Na ang nagtatag ng ating inang simbahan, si Jesus mismo, na nagbuwis din, na nag-alay din ng kanyang sariling buhay para sa ating lahat. At ganun din ang inaasahan sa atin. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin ang ating sinimulan. Ipaglaban natin kung saan tayo nakatungtong ngayon. Marahil malimit sa atin bilang mga Katoliko, dalas itong nangyayari. Hindi tayo marunong ipaglaban ng ating pananampalataya. Meron lang pumunta sa ating mga tahanan, nagpahayag ng kanilang pananampalataya, malimit mababaw ang ating pagkakapit kay Jesus. Malimit kung minsan tayo ay nadadala. Pero mga kapatid, sa buhay natin, sa pananampalataya na ang pundasyon si Jesus, na ang nagtatag ay si Jesus, sana nandoon nakakapit tayo sa Kanya. Hindi mababaw ang ating
pagkapit sapagkat malakas nandoon na nakatatag ang ating pananampalataya. Hindi dapat tayo nawawala kay Jesus. Pangalawa, sila ay nanatili. Hindi lang basta ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya at sa huli ay sila ay umalis. Ang mga apostol still nanatili. Kahit gaano man ang pinagdaanan nila sa buhay, kahit gaano man katindi ang mga bagay na naranasan nila, ito nagpatinag sa kanila. Nanatili pa rin sila. Bakit? Dahil klaro sa mga apostol na ito kung sino ang kanilang sinusundan, kung sino ang tinuturo nila. Klaro sa mga apostol na ito na si Jesus mismo na siyang nagtatag ng inang simbahan ang kanilang sinusundan. Mga kapatid, nakakalungkot man. Dalas nangyayari ito sa atin, sa mga membro ng ating simbahan. Mahina. Hindi nakaugat. Hindi nakaangkla kay Jesus ang pananampalataya. Mabigyan lamang ng mga bagay, tumitiwalag na. Humihiwalay na sa atin, sa ating inang simbahan. Kakaunti ang maibigay, umaalis na. Bakit? Mahina ang pagkakapit kay Jesus. Mahina ang pagtuon kay Jesus. Mga kapatid, kita natin, ibinibigay sa atin ang mga apostol na ito para maging halimbawa. Ano ba ang kanilang pinuwis sa pananampalatayang? Ano ba ang kanilang inialay? Kumiwalag ba sila? Kumiwalay ba sila kay Jesus? Hindi. Sapagkat alam nila mismo na hindi lang sa mga bagay sila mabubuhay, na hindi lang sa buhay na ito sila mananatili, kundi meron silang mararating. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Yun ang ating pag-ipunan. Yun ang ating pagyamanin. Bakit ba sila nanatili? Sapagkat ang gusto nila, makapiling din si Jesus sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ganun din ang ipinapaalala sa atin. Bakit ba natin ipaglalaban ang ating pananampalataya? Sapagkat meron tayong goal. Ang goal natin ay marating natin ang kaharian ng Diyos. Ang goal natin ay gusto nating makapiling si Jesus. At bakit ba tayo mananatili? Sapagkat gusto nating mag-impok ng yaman para maramdaman natin at maranasan natin tinatawag na buhay na walang hanggan sa kanyang. Mga kapatid, ang kapistahang ito na San Pedro at San Pablo nagpapakita sa atin kung paano tayo makipaglaban para sa ating pananampalataya at kung paano tayo mananatili para sa ating kaligtasan nang marating din natin ang kaharian ng Diyos, nang marating din natin ang tinatawag na buhay na walang huli. Isang magandang umaga sa inyo. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sama ng may pananampalatayang katulad ni na San Pedro at San Pablo. Ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kakaharian na may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang ating pananampalataya. Naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan sa kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, Amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sa sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming ikagalak na San Pedro at San Pablo, kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilingap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilang sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay at ngayon dinarakila ng buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni Poong San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Nina San Pedro, San Pablo, nina San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tutulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayon sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang buhay
ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Aking pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas mo'y kawiin ang buhawi ng tulo. Ang ulak na nagsisilbing bigim sa langit ko, gawin at gawing ulan daan sa buhay kong bigat. Mula sa pagkakasadlan, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka maglilingkod sa'yo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan na nanatili sa itinuturo ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay. Magandang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.